Kabanata 511. Hindi naman tumanggi si Cassandra. Tumanggo siya at naghanda na sa pagpasok sa arena. Ms. Lennon, mangyaring maghintay ng ilang sandali, tawag ni Sebastian, na pinigilan siya sa kanyang paglalakad. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang kaliwang kamay nito. Akmang magagalit si Cassandra, narinig niya ang boses ni Sebastian habang bumubulong ito sa kanyang tenga. Ako na, Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa gulat ng nakaawang ang bibig. May kawalang paniwalang nakasulat sa buong mukha niya. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Sebastian, lalo pa ang pagbabalat kayo bilang si Flynn. Sa sandaling lumipas ang unang pagkabigla, isang alon ng pananabik ang bumalot sa kanya. Gusto niyang tanungin si Sebastian kung nasaan siya sa lahat ng oras na ito, ngunit malinaw na hindi ito ang pagkakataon. Si Sebastian ay nagbuhos ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, na lalong ikinamangha ni Cassandra. Napansin niya na kakaiba ang enerhiyang inilipat ni Sebastian ngunit ganap na naaayon sa kanyang sarili, na hindi nagdulot ng anumang salungatan. Mag-ingat ka. Sige na, sabi ni Sebastian, sabay kindat sa kanya bago binitawan ang kamay. Nang makita ito, muling napuno ng galit si Jeremiah. Si Cassandra ay dating kasama ni Sebastian, at ngayon ay lantaran niyang nililigawan si Flynn. Ganun pa man, matigas ang ulo niyang tumanggi na pakasalan siya. Isa itong tahasang kahihiyan kay Jeremias. Si Cassandra ay orihinal na walang gaanong tiwala sa sarili. Ngunit sa lakas ng loob ni Sebastian at sa purong lakas na ibinuhos nito sa kanya, muli siyang nabuhayan ng loob. Puno ng bagong kumpiyansa, humakbang siya pasulong hanggang sa malapit na siya sa Ulrich. Binigyan siya ni Ulrich ng isang beses, tumanggo bilang pagsang-ayon. Magaling. Napakagaling. Isa kang napakagandang babae. Tama na ang Saturday. Sumugod ka na, sagot ni Cassandra, sabay tutok sa kanya ng espada. Lumalakas ang kanyang battle spirit. Umiling si Ulrich, na nagsasabing, Beautiful lady, you're not my match. Dapat kang bumaba sa pwesto at hayaan ang ibang tao na pumalit sa iyo. Hindi ko gugustuhing masaktan ka nang hindi sinasadya masama ang loob ko. Hindi pinapansin ang kanyang mga salita, sinugod siya ni Cassandra gamit ang kanyang espada. Si Cassandra ay hindi kailanman nagparaya sa kawalang galang, at ang paulit-ulit na pagtatangka ni Ulrich na manligaw ay nagtulak sa kanyang pasensya sa limitasyon. Nagpasya siyang oras na para turuan siya ng leksyon. Ngunit si Ulrich ay nanatiling hindi nabigla. Umiwas siya sa pag-atake at habang may hawak na dalawang talampakang cetro, itinutok niya ito sa tiyan ni Cassandra. Hindi may kakaila ang lakas ni Ulrich. Mabilis ang kanyang mga reaksyon, at mabilis at malakas ang kanyang mga atake. Ang kanyang cultivation ay nasa gitnang tugatog na yugto, na nagbibigay sa kanya ng kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-atake. Hinarang ni Cassandra ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit ang impact ay naging sanhi pa rin ng pamamanhid ng kanyang mga kamay. Isang kaakit-akit ng ngiti si Ulrich bago naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Ang cetro sa kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan at leksi sa bawat hampas nito na kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng bagyo. Ilang sandali pa, napilitang umatras si Cassandra. Hindi niya nagawang mag-mount ng anumang epektibong counter-attacks. Tumingin si Bellamy ng may pagmamalaki. Si Ulrich ang pinakamahina sa tatlong kinatawan ng Everlight, ngunit mahusay siyang gumaganap. Malinaw na ang Everlight ay puno ng talento. Samantala, ang mga pinuno ng apat na pangunahing pamilya ng Phaedra Island ay naging mabangis. Ang kasalukuyang lakas ni Cassandra ay halos kapantay ng kay Jeremiah. Kung matalo siya, hindi magiging mas maganda ang tsansa ni Jeremiah na manalo. Nang akala ng lahat ay tiyak na ang pagkatalo ni Cassandra, bigla siyang lumundag sa hangin habang hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Buong lakas niyang hinampun si Ulrich. Napuno ng paghamak si Ulrich. Itinaas lang niya ang kanyang cetro para harangin ang suntok. Pagkatapos ay dumating ang isang malakas na kalabog habang ang espada ni Cassandra ay bumangga sa cetro, na nagdulot ng isang nakakabinging pagsabog.
Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ulrich. Bumaon ang kanyang mga paa sa lupa, at ang paligid ay nagbitak na parang sapot ng gagamba, mabilis na kumakalat palabas. Ugh! Dumura si Ulrich ng isang subo ng dugo. Nanlaki ang mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Ano? Parehong natigilan si Bellamy. Malinaw na hindi niya inaasahan ang gayong pagliko ng mga pangyayari. Kabanata 512. Tuwang-tuwa ang mga pinuno ng 4 na pangunahing pamilya ng Fader Island. Hindi nila inaasahan na may tatago ni Cassandra ang kanyang tunay na lakas, at ang lakas ng pagsabog ng kanyang huling hampas ay nagpagulat sa kanilang lahat. I'm sorry, High Priest. Natalo ako, ungol ni Ulrich, nakayuko ang ulo nang bumalik siya kay Bellamy. Ang yabang na minsan niyang ipinakita ay tuluyang nawala. Napalitan na ito ng matinding kahihiyan. Malungkot ang ekspresyon ni Bellamy. Siya ay umaasa na gumawa ng isang malakas na impresyon, ngunit sa halip, ang kanyang unang kinatawan ay natalo. Ang pagkatalo sa isang tao mula sa Divine o sa Infernal Gate ay sapat na masama, ngunit ang pagkatalo sa isang kalaban mula sa Fader Island ay lubos na nakakahiya. Dixon, ikaw na, utos ni Bellamy. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Dixon Shaw ang humakbang. Tulad ni Ulrich, isa rin siyang Cardinal Bishop na may pulang damit. Siya ay 30 taong gulang lamang. At ang kanyang lakas ay nalampasan ni Ulrich. Nasa bingit na siya ngayon na maabot ang huling tugatog na yugto ng Divine Grandmaster Realm. Nang lapitan ni Dixon si Cassandra na may hawak na mahabang sibat, agad siyang nakaramdam ng takot. Siya ay nanalo laban kay Ulrich kanina salamat sa lakas na ipinasok ni Sebastian sa kanya. Ngunit ngayon ang enerhiya na iyon ay ginugol, at ang kanyang bagong kalaban ay mas malakas pa. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya. Cassandra, nanalo ka na sa isang round. Bumalik ka, sakto namang tawag ni Sebastian. Agad namang bumalik si Cassandra sa kanyang team nang walang pagtutol. Walang nagtanong sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban siya sa isang mahirap na labanan at kailangan niyang magpahinga. Ang hayaan siyang magpatuloy sa pakikipaglaban ay magiging hindi patas. Sumunod na pumasok sa arena ang isa sa mga kalahok ng Divine. Ang lalaking ito ay pandak. Siya ay may matalim, parang daga na mukha at mapupungay na mga mata na may kain na hinalang lumibot sa paligid. Ipinakilala nila siya bilang Dipsy Klein, at ang napili niyang sandata ay isang pares ng metal gauntlets. Bawat suntok na ibinato niya ay puno ng napakalakas na lakas, at ang kanyang mga sipa ay parehong nakakatakot. Para sa isang oras, siya ay may Dixon sa depensa ba, na pinilit siyang umatras ng paulit-ulit. Gayunpaman, sa kabila ng malakas na paunang pagganap ni Dipsy, wala siyang tibay. Sa kalaunan, natagpuan ni Dixon ang isang butas at pinalipad siya ng isang malakas na hampas mula sa kanyang sibat. Nakakakilig din ang mga sumunod na laban. Ang Infernal Gate ay nagpadala ng isang kinatawan na natalo ng Divine's Goddess, Armina Parker. Sa Divine, ang Goddess ay isang titulong ipinagkaloob sa mga pinakapambihirang kabataang babae sa kanilang hanay. Ang bawat paksayon ay humalili sa pagpapadala ng kanilang mga manlalaban sa arena, at hindi nagtagal ay oras na para sa Fader Island na pumili ng kanilang susunod na kalahok. Nabaling ang lahat kay Sebastian. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Tanong ni Sebastian habang nagkukunwaring walang pakialam. Mr. York, sinabi mo kanina na gusto mong lumaban. Ngayong may pagkakataon ka na, paano mo maiiwasan ang hamon? Tanong ni Edwin na halatang dismayado. Hindi naman ako umiiwas. Plano kong iligtas ang sarili ko para sa final round. Available pa si Jeremiah. Hayaan mo muna siya, Sebastian said in a calm and confident tone. Nay na si Edwin, ngunit wala siyang magagawa kung tumanggi si Sebastian na lumaban. Wala siyang choice kundi ipadala ang kanyang anak sa arena. Malakas nga si Jeremiah, pero mas malakas pa ang kalaban niya. Si Elsa iyon mula sa Infernal Gate. Wala pang 20 galaw, pinalamig ni Elsa si Jeremiah sa isang ice sculpture sa isang galaw. Parehong matindi ang mga sumunod na laban.
Parehong lumaban sina Cassandra at Jeremiah sa dalawa pang round. Ang swerte ni Jeremiah ay partikular na kapos-palad. Matapos matalo kay Elsa sa kanyang unang laban, natalo siya sa Everlight's Dixon at pagkatapos ay sa Divine's Goddess, Armina. Sila ay nagbibigay lamang ng mga puwang sa apat na nanalo. Kaya sa tatlong talo, siya ay na-eliminate, na naging unang kalahok na na-knockout sa paligsahan. Sa kaibahan, mas kahanga-hanga ang pagganap ni Cassandra. Bago ang bawat isa sa kanyang mga laban, si Sebastian ay magbibigay sa kanya ng isang surge ng espiritual na enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa lahat ng tatlo sa kanyang mga unang laban. Nagdulot ito ng malaking kagalakan sa Phaedra Island contingent. Gayunpaman, sa kanyang ikaapat na laban, kinailangan ni Cassandra na harapin si Armina. Sa kabila ng tulong mula sa espiritual na enerhiya ni Sebastian, sa huli ay natalo si Cassandra ng superior na kasanayan ni Armina. Samantala, nakita rin ng tatlong dakilang immortal na sekta ang ilan sa kanilang mga mandirigma na naalis. Sa orihinal na 12 kalahok, 8 na lang ang natitira. Kalaunan ay hinarap ni Cassandra sina Elsa at Dixon sa magkasunod na laban, at natalo siya sa magkabilang pagkakataon. Sa huli, ang kanyang mababang antas ng paglilinang na kamakailan lamang ay umabot sa gitnang yugto ay naglagay sa kanya sa isang dahado. Ang kanyang mga kalaban ay nasa gitnang yugto ng tuktok at nagtataglay ng mga bihirang, makapangyarihang konstitusyon. Kahit na sa tulong ng espiritual na enerhiya ni Sebastian, hindi niya makuha ang tagumpay. Kabanata 513. Ang mga pinuno ng apat na pangunahing pamilya ng Phaedra Island ay bumantong hininga sa pagkabigo. Dahil ang apat na dakilang immortal na sekta ay naghahalili sa pagpapadala ng kanilang mga manlalaban, hindi nagtagal ay muli na naman ng Phaedra Island. Napatingin si Dixon kay Edwin at sa iba pa. Pinaplano bang mag-forfeit ng Phaedra Island? Nanatiling tahimik si Edwin at ang iba pang pinuno dito. Ang kanilang pinakamalakas na mandirigma, sina Jeremiah at Cassandra, ay parehong naalis. Ang natitira na lang ay si Flynn, na hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Ang pagpapadala sa kanya ay magiging isang kahihiyan lamang. Dagdag pa ni Bellamy, mga pinuno ng mga pamilya, kung hindi kayo magpadala ng isang taong lumaban sa lalong madaling panahon, ituturing namin itong isang forfeit. Kami. Sandali lang. Nang papayag na si Edwin, sumabad si Sebastian, tinatamad siyang tumayo. Nandito pa ako. Bakit sumusuko na kayo? Flynn, kalimutan mo na. Wala kang laban sa kanya, babala ni Bradley. Hindi mo pa nga ako nakitang lumaban, kaya paano mo nalaman yon? Ganti ni Sebastian habang kumpiyansa siyang humakbang patungo kay Dixon. Marami mula sa Phaedra Island ang bumantong hininga sa pagbibitiw, na walang pag-asa. Kung pati ang mga tulad ni na Jeremiah at Cassandra ay natalo, anong pagkakataon si Flynn? Ang pagpasok sa ring ay humihingi ng pambubugbog. Pinagmasdan ni Dixon si Sebastian na papalapit na may mapaglarong ngiti sa gilid ng labi. Wala ka man lang lakas ng loob na lumaban kanina, tapos ngayon naglakas loob kang lumapit at humarap sa akin. Galit ka ba? Gusto mo bang pakawalan ko ang mga buto na iyon para sa iyo? Tumawa ng mahina si Sebastian. Hindi, yun tungkol sa galit kanina. Wala lang kasing dahilan para gumamit ka ng maso para lang biyakin ang isang mani. Pero dahil hindi magawa ng mga kasamahan ko ang trabaho, mukhang kailangan kong lumaban ng mas maaga. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Talagang sinasabi niyang si Dixon, isang Cardinal Bishop, ay baliw lang, samantalang siya naman ang sledgehammer. How cocky! Ang pinakamalakas ng Phaedra Island ay sila Jeremiah at Cassandra, at wala silang laban kay Dixon. Pinapahiya lang ng lalaking to ang sarili niya. Ang mga miyembro ng Everlight ay nagsimulang manunuya, tinatrato si Sebastian bilang walang iba kundi isang payaso na naghahanap ng atensyon. Galit na galit si Dixon sa kanyang panunuya. He sneered coldly and said, balak ko lang sana nabugbugin ka ng kaunti. Pero dahil napakayabang mo at napakataas ng tingin mo sa sarili mo, at ininsulto mo ako,
sisiguraduhin ko na magbabayad ka ng malaki. Ang mga labi ni Sebastian ay pumilupot sa isang nakakainis na ngiti. Isa ka lang langgam sa paningin ko. Kaya kitang durugan sa isang pitik ng daliri ko. Sumosobra na ang batang ito mula sa Dragotha. Dixon, patayin mo na siya. Grabe ang pagyayabang niya. Pusta ko hindi siya tatagal ng 10 atake bago siya mapaluhod ni Dixon. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Mapapahanga niya ako kapag tumagal siya ng 3 atake. Galit na galit ang mga miyembro ng Everlight. Marami ang sumisigaw na patayin ni Dixon si Sebastian. Maging ang mga taga Phaedra Island ay inakala ni Flynn na masyadong bumusina si Flynn. Kung mas mayabang siya ngayon, mas magiging kaawa-awa siya mamaya. Ngumisi si Dixon. Naririnig mo iyon. Iniisip ng lahat na ikaw ay nakatayo lamang, nangangagat ng higit pa sa maaari mong ngumunguya. Ngumisi si Sebastian. Mga langgam lang sila. Anong alam nila? Grabe. Ang lakas ng loob ng lalaking to na tawagin tayong mga langgam. Galit na talaga ako. Ang mga miyembro ng Everlight ay galit na galit. Halos nagngangalit sila sa galit. Gusto nilang sumugod sa entablado at talunin si Sebastian na walang sense para maturuan siya ng leksyon. Sisabog na si Dixon sa galit. Brat, kapag hindi kita pinaluhod, kukunin ko ang apelyido mo. Huwag na lang. Hindi pa nga ako kasal. Kung magkakaroon ako ng anak na kaedad mo, lalo na ng foreigner, pagtatawanan ako ng mga tao. Masisira ang pag-asa kung makahanap ng asawa, Sebastian quip. Hayop ka. Papatayin kita. Hindi na nakapagpigil si Dixon. Itinaas niya ang kanyang sibat at itinutok ito kay Sebastian ng napakabilis ng kidlat, na naglalayong tusukin ang lahat ng dinadaanan nito. Kabanata 514. Si Dixon ay nasa gitnang tugatog na yugto ng banal na Grandmaster. Ang kanyang kakaibang pangangatawan ay ginawa siyang isang mabigat na kalaban, kahit na laban sa pinakahuling mga Grandmaster sa tuktok na yugto. Ang kanyang sibat ay tila simple ngunit kasing bilis ng kidlat. Ang sinumang mag-react kahit isang fraction na masyadong mabagal ay haantong sa isang nakanganga na sugat. Ang puso ni Bradley ay nasa kanyang lalamunan habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang tila tatagos na ang sibat kay Sebastian, gumalaw si Sebastian. Sa isang mabilis na hakbang, naiwasan niya ang pag-atake at naghatid ng suntok sa mukha ni Dixon. Sa isang mapurol na kalabog, si Dixon ay pinalipad na may ilang ngipin na lumalabas sa kanyang bibig. Ano? Natigilan ang karamihan. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat at hindi makapaniwala. Banal. Kailan naging ganito kalakas si Mr. Flynn? Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mga tao ng Phaedra Island ay lubos na hindi naniniwala. Pamilyar silang lahat sa mga kakayahan ni Flynn. Kamakailan lamang ay nakapasok siya sa Divine Realm. Bagamat isa siya sa mga nangungunang contenders sa kanyang level, ang kalaban na kanyang kinaharap ay isang middle stage pinnacle grandmaster. Inaasahan nilang madaling madaig si Flynn, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Isang suntok lang ang pinalipad niya sa kanyang kalaban. Ang kanyang lakas ay halos walang katotohanan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Bellamy, at natigilan din sina Lorenzo at Isaac. Malinaw na hindi nila inaasahan na ang Phaedra Island ay mayroong isang napakakapangyarihan sa mga nakababatang henerasyon nito. Samantala, ang iba pang mga batang eksperto mula sa Three Great Immortal Sects ay tumingin ng may seryosong mga ekspresyon, nakaramdam ng panibagong pakiramdam ng pagbabanta. Matapos ang isang maikling sandali ng sorpresa, si Bradley ay sumabog sa masayang tawa. Flynn, magaling. Nag-thumbs up siya kay Sebastian, puno ng pride at satisfaction ang mukha niya. Kung alam lang niya na ang nasa harapan niya ay si Sebastian in disguise talaga, hindi mabibili ang reaksyon niya. Mr. Flynn, ang galing mo. Mr. Flynn, napakahusay mo. Nagsaya at nagdiwang ang mga taga Phaedra Island habang ramdam na ramdam ang kanilang pananabik. Sa mga nakababatang henerasyon, marami ang tumingin kay Flynn ng may paghanga. Ang ilan sa mga kabataang babae, lalo na,
ay halos nanghihina. Nais nilang itapon ang kanilang mga sarili sa kanya. Gayunpaman, hindi lahat ay nasiyahan. Si Jeremias, lalo na, ay namumula sa naninibugho. Siya ay dating nangunguna sa mga nakababatang henerasyon ng Fader Island, ngunit ngayon ay kinuha ni Flynn ang kanyang minamahal na babae at inagaw ang kanyang titulo bilang pinakamalakas sa kabataang henerasyon. Nag-alab ang kanyang galit, at wala na siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Flynn. Nakahiga ngayon si Sebastian sa isang malaking armchair na dinala sa kanya. Tumingin siya kay Cassandra at sinabing, "Halika nga dito at ipamasahe mo ako. Pinapagod talaga ako ng away na iyon. Kailangan kong magpahinga." Hindi naman tumutol si Cassandra. Lumapit siya at sinimulang imasahe ang mga balikat nito. Habang nasaksihan ito ni Bradley, natuwa siya. Humarap siya kay Julian at sinabing, "Mr. Lennon Sr., mukhang mahal ng apo mo ang anak ko. Paano kung maging mistress siya ni Flynn?" Pagkatapos ng maikling paghinto, tumugon si Julian, "Kung mahusay na gumanap si Mr. Flynn, hindi mawawala sa kanya ang pagiging may bahay niya." Nagulat ang lahat. Sa kabila ng pagiging sariling apo ni Cassandra, handa si Julian na gawin siyang mistress sa iba. Ito ay isang gawa na tila walang puso. Sa kabila ng nakaraan nila ni Sebastian, si Cassandra ay nagtataglay pa rin ng marangal na katayuan. Siya ay maganda, at may kakaibang talento sa paglilinang. Maraming lalaki sanang sabik na pakasalan siya. Gayunpaman, naging malupit si Julian na handang ipagpalit ang kanyang apo para sa isang madiskarteng kalamangan. Ayos. Kung ganun may kasunduan na tayo, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Bradley. Ibinaling ni Sebastian ang atensyon kay Lana. "Lana, halika dito. I'm in the mood for some grapes." Inaasahan ng lahat na lalaban si Lana, ngunit sa kanilang pagtataka, hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Agad siyang lumapit kay Sebastian. Pagkatapos, pumitas siya ng mga ubas at binalatan bago aipakin sa kanya. Kabanata 515. Ang lahat ay lubos na nagulat dito. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, ito ay may katuturan. Kung tutuusin, kasal na sina Lana at Flynn, kaya hindi karaniwan para sa kanya na pumili na sumunod. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang belo at nakatago sa iba, bahid na ng luha ang mukha ni Lana. Ilang sandali lang ang nakalipas, inihayag ni Sebastian ang kanyang tunay na pagkatao sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Ang telepathy ay isang mas advanced na pamamaraan kaysa sa mga lihim na bulong. Ang huli ay gumamit ng enerhiya upang ituon ang tunog sa isang linya, habang ang una ay isang mental power application na hindi na-detect ng iba. Walang pag-aalinlangan, si Sebastian na ngayon ang naging pinaka-nakasisilaw at nakakainggit na tao sa Fader Island. Sa kanyang tagiliran ng dalawang napakagandang dilag, sapat na ang kanyang sitwasyon para magselos ang sinuman. Hindi nagtagal, turn na naman ni Sebastian na lumaban. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Armina, ang Divine's Goddess. "Honey, napakalakas ng babaeng ito. Mag-ingat ka," babala ni Lana. Si Bruce, na nakatayo sa malapit, ay nakaramdam ng kakaibang halo ng emosyon. Mabilis na tinanggap ng kanyang anak na babae si Flynn bilang kanyang asawa. Dapat ay ito ang nagpapasaya sa kanya, ngunit hindi niya magawang makaramdam ng anumang saya. Marahang hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Lana. Hinalikan niya ang likod nito, at ngumiti ng marahan. "Babalik ako agad." Dahil doon, tumalon si Sebastian sa ere, walang kahirap-hirap na sumilip sa 5 o 6 na yarda upang magaling na mapunta sa harap ni Armina. Itinutok ni Armina ang kanyang mahabang espada kay Sebastian. Nagyayelo ang boses niya habang sinasabi, "Draw your weapon." Nakahawak ang mga kamay sa likod, isang masayang ngiti ang isinagot ni Sebastian. "Ang katawan ko ang pinakamagandang armas na mayroon ako. Sige, atakehin mo ang lahat ng mayroon ka. You dare underestimate me. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ka mali." Agad na nagalit si Armina. Sa isang iglap, sumugod siya kay Sebastian gamit ang kanyang espada.
Nagtiwala siya kahit alam niyang malakas siya. Kung tutuusin, natalo niya lang si Dixon sa nakaraang laban. Itinutok niya ang kanyang espada sa leeg ni Sebastian, ngunit madali niya itong naiwasan. Mabilis na sinundan ni Armina ang isang sweeping slash, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan din iyon ni Sebastian. Nagpatuloy siya sa paglansad ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake, ngunit mahusay na iniwasan ni Sebastian ang bawat isa, hindi man lang pinahintulutan ang kanyang talam na sukleyan ang kanyang damit. Lady, tama na. You should step down now, biglang bumulong ang boses ni Sebastian sa tenga ni Armina. Noon lang niya napagtanto, sa gulat niya, na tahimik siyang nagmamanyobra sa likuran niya. Habang sinusubukan niyang lumingon, hinawakan ni Sebastian ang likod ng kanyang leeg. Naghiyawan ang mga tao. Hooray, Mr. Flynn! Masayang nagdiwang ang mga tao ng Fader Island, habang ang mga mula sa iba pang tatlong Great Immortal Sects ay mukhang malungkot. Ang mga banal na miyembro, lalo na, ay hindi nasisiyahan. Ang kanilang Diyosa ay nireranggo bilang pangalawa sa pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Divine. Ngunit siya ay lubos na natalo ng walang laban. Flynn, kailan ka naging napakalakas? Tanong ni Bradley na parehong nasa sabik at nakikiusyoso. Sina Julian, Edwin, at iba pa ay nakatingin din kay Sebastian, naghahanap ng mga sagot. Natawa si Sebastian, may nangyaring maganda sa akin kamakailan. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol dito mamaya. Lana, halika rito. Hayaan mong hawakan kita, sabi ni Sebastian, hinayla si Lana sa yakap niya. Tapos bigla niyang hinayla si Cassandra papasok. Habang pinapanood ni Jeremiah ang eksenang ito, halos sumabog ang galit niya. Sila na ang babaeng pinakamamahal niya, at muntik nang maging nobya si Cassandra. Ngayon, parehong babae ang nasa mga bisig ni Flynn, na nagparamdam sa kanya ng lubos na kahihiyan. Sa pagkakataong iyon, nawalan ng gana si Julian. Flynn York, masyado kang mapangahas. Bitawan mo si Cassandra ngayon din. Sumili ang malamig na ngiti sa mga labi ni Sebastian. Ayaw ko. Anong gagawin mo tungkol dito?